course, the two sirs. Sir, thank you for joining us. Maybe you don't understand our dialect, but by the grace of God, you will going to understand it. So anyway, we have here Pastor Charo for you to interpret what we are seeing here. So of course, I reiterate my nalipat ako. I reiterate my greetings to every one of you. You are all welcome. Will you please say to your seatmate, you are welcome. You are welcome. And please smile. Smile that you did not do it in your life. Yeah. So, well, thanks God for after 3 years after the pandemic. So finally, 4 years, actually 4 years, no, narating po na po kami rito. At salamat sa Panginoon. Pastor Charo, will you please do the, will you please interpret what I am saying here? Kahit din po yung pananalit ako ng Tagalog, hindi kawad-wadan. Because in our place, I usually use the Ilocano language to deliver the Word of God. So, yes, I am a pure-blooded Igorot. As you see in my face, very obvious that I am an Igorot. So, thank you. We have here also my good friend here. And mo, Pastor, hindi ka nag-text. Si Pastor Rod, my good friend here. So, thank you for helping the Jesus Our Life Ministry Hong Kong chapter. So, thank you so much. At ilang oras po tayo dito. So, mahaba pa yung pan po natin. So, i-consume po ilang oras po kami nagbiyahe. Almost 1 hour and 45 minutes. And I will going to consume that hour. Babawiin ko po yung oras po namin na nagbiyahe po. So, you have to prepare yourself 1 hour and 30 minutes to deliver the Word of God. So, thanks God. Nung nasa po kami, salamat po sa panalangin po niyo po sa amin. Sapagkat doon pa lang sa airport sa Pilipinas, itong dalawang kasama ko po, ipapakilala ko po, si Brother Gilbert Tiang. Tumayo ka nga dyan for you to be recognized. Ayan po. Yun po ay may asawa, inaanak ko ng kasal. Kapag-anak ko po siya kasi if you will going to observe, ang pangalan po niya, Gilbert Tiang. Ang pangalan ko po, Delbert Tiang. Kaya magkamag-anak po kami. And of course, my cousin here, Brother Bobot Gayana. Ayan. And of course, Pastor Romel Basilio. Ayan. Kahit sasabihin kong may asawa, hindi pa rin paniniwalaan yan. Okay, thank you. Alam niyo po nung nandun kami sa airport, kami po ni Pastor Romel, hindi po kami naharang ng immigration. Sabi nga po sa kanila sa amin, congratulations. So enjoy going to Hong Kong. Itong dalawa, sinamahan sa immigration. Interrogate po ron, ang haba. Tapos malapit na kami mag-flight. Nung malapit na naman kami, tinawag na kami, yung ticket po ni Gilbert, hinawakan ng immigration. So, ganun po yung kan po. Pagdating po naman dito sa Hong Kong, nako, kami pong makakasama po kaming 4. Bakit sila lang po yung napansin? YouTube, kami. Kaya po kung anong kinain ng dalawang ito. Bakit sila lang yung napapansin? Kami hindi kami pinapansin. Nagpapapansin ka kami sa mga immigration, hindi kami pinapansin. Sila lang pinapansin. 2 beses silang naharang dyan sa airport dito sa Hong Kong. But thanks God, nakarating po kami sa safe and sound. Okay po. This is ito po yung 6th anniversary po ng Jesus Our Life Ministry. At ako po ay nagpapasalamat po sa mga lingkod ng Panginoon na nagpapatuloy po ng trabaho po ng Panginoon po rito. Nagpipray po. At bagamat iba't iba po tayong organization na kabilangan, pero tayo po'y iisa sa harapan ng Panginoon. Tayo po lahat ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pagtsagaan mo na ako. Magkikita pa rin tayo sa langit. Tama ba rin yun, Pastor Rod? Kahit ano kung mangyari, magkita-kita pa rin tayo sa langit. Kaya tsagaan lang ito. So thanks God, ano? Okay.
in-introduce naman po ako, so hindi na, ang haba ng pagka-introduce. Alam niyo sa Pilipinas, ganun lang ang pag-introduce sa akin. Pero pasalamat po ako sa nag-introduce po sa akin, talagang nag-effort po siya. Alauna daw ng madaling araw yung paggagawa niya ng kung saan-saan siya kumuha ng information tungkol sa buhay po. Kasi ako po, my principle is, babayan natin ang Panginoon ang mawalhati sa buhay po natin. So, yung mga bagay na yon by the grace of God naman po, ano ng Panginoon po yun. So, ang theme po natin, our theme is, saan na? Ay, faith can move mountains. Okay, ito po, maganda po ito. At hinihingi ko po sa nakatoka po, pakibasa nga po ang ating pong teksto sa Matthew chapter 17, verse 14 to 20. Pakibasa. Matthew 17, verse 14 to 20. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. "Lord, have mercy on my son," he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Your unbelieving and perverse generation, Jesus replied, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me." Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus and cried and asked, "Why couldn't we drive it out?" He replied, Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, "Move from here to there," and I will move. Nothing will be impossible for you. The Word of God. The Word of God, manalangin po tayo. Ang maraming mga pangyarihan sa lahat. Nabasa po ang iyong mga salita. Your word is the most powerful word. Amen. Your word has a miracle, full of miracle and wisdom. Yes. Panginoon, alam po namin na ito po yung kailangan po namin sa panahon ngayon. That truly, Panginoon, kailangan po namin ang pananampalataya, na pananampalatayang buong-buo po sa iyo at walang pag-alalahanan. Lord, ang iyo pong amang lingkod ay nagpapakumbaba po sa inyo pong harapan. Gamitin mo po ito, Panginoon, ng punong-puno ng pag-ibig. Saya, Panginoon, na mag-deliver ng inyong word. Guide me, Lord God. Give me your first revelation regarding your word. That I may preach your word powerfully. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ito pong teksto po natin, may nangyari po dyan. Again, after po ito. At yung pong mga disciple ng Panginoon Jesucristo, meron pong isang na-demonize po ron o na-demon possess. Hindi ko alam kasi ito yung debate po ng mga Pentecostal churches. Yung word ko minsan, yung demonize at saka na-demon possess. So, ginawa po ng mga disciples ang kanila pong kakayanan para i-drive out yung demon na nandun po sa tao na yon. Pero hindi po nila nagawa. Pero nandun po ang Panginoon, to cut the story short, ay nakasot po yung demon. At sabi po nila sa Panginoon, bakit kami? We use your name. Nag-pray po kami, bakit hindi po? Walang nangyari. Parang mga lang. Pagkatapos sabi ng Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoon, yung pananampalataya po ninyo ay kukunti lang. Tama ba yun? Kukunti lang? Tama ba yung Tagalog ko? So, ganoon lang po yun. At nagkaroon po sila ng question mark sa kanila pong buhay. At yun po yung sinabi po niya, if you have faith, like the mustard seeds, you can move mountains in your life. Ito pong mountain na po na ito, referring po ito sa mga obstacles sa buhay po natin. There are many obstacles in our life. At kung minsan nga po, we cannot see the beauty of God because of that mountains in our life. Yun po ang eksaktong gusto ng Panginoon sa buhay po natin, na tanggalin po yung mga mountains, mga obstacle po sa buhay po natin. Para sa ganun, true makikita po natin kung sino ang Panginoon sa ating pong buhay.
makikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Makikita po natin ang maliwanag ng plano ng Panginoon at plataforma ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kayo ho ba'y naniniwala na may plano ang Panginoon sa inyong pong buhay? Amen po. Salamat po. Kayo ho ba'y naniniwala na makakawala kayo sa utang? Amen. Ayun, nakamiti tayo lahat po dyan. Ganun po ang Panginoon po natin. Marami pong obstacle sa buhay po natin, sa areas ng buhay po natin. Marami po yan. Salamat sa iyo kung wala sa iyo. Tapikin mo nga yung katabi mo. Salamat sister o brother kung wala kang mga obstacle sa buhay. Sometimes, there are two things. Sometimes, ang obstacle po sa buhay po natin, kung minsan pinahintulutan ng Panginoon yan. There is purpose kung bakit pinahihintulutan ng Panginoon ang mga obstacle sa buhay po natin. For us, para mag-level off po tayo sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi namin sa Ilocano, sa pala kumahangabansot na kang kanayin kuma, iti pamatin ng tiyato. Di ba kada tayo kakapsat nga Ilocano, karang iti makaawat iti Ilocano, lubansot, iti tarakin mo makakukuktar ka, di ba? Sana naman po, Pastoran, hindi mo naiintindihan, sigurado po yan. Pakitanong mo po kay Pastoran. So, yun po yung kanpo natin po rito. So, sabi niya po rito, we serve an awesome God who is capable of great things. God is the source of our faith. Sabi po nung pag-aaral ko po dito, sabi po ng isang Bible commentary, na hindi po ang ibig sabihin po nito ay pag may faith ka na, parang magician ka na. Na parang magic formula na ang lahat. Nasasabihin mo, puk, 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 o magiging magic na lahat. Hindi po ang ibig sabihin ng Panginoon dito ay yung pong maliit na pananampalataya lang sa Panginoon ang kailangan po natin. Ang mustard seeds kasi, ito po'y maliit pero lumalaki po siya. Magiging malaking kahoy po yan. At ganun po eksakto ang gusto ng Panginoon. Mag-start tayo sa maliit. At palaki na palaki yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Nagmamature po tayo. Tingnan mo nga yung kapatid mo, mature ba yan sa pananampalataya? Ngunit nalay pinagpasugnod na ita. Questionable na ita. Ang mature na Christian, hindi basta-basta nadi-discourage yan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Lumalaban yan. Sabi nga po ng mga militar, habang nasusugatan, lalong tumatapang at lumalaban. Dapat ganoon din po ang mga anak ng Diyos. He can move all mountains. Faith move all mountains in our life. Faith in God. Malaki pong magagawa po yun. We may have faith, let's claim His promises for us.